Kaya nga para sa akin, itong 2025, for me, ito po yung magiging taon natin, ito yung pinakamaraming magkakaroon ng resulta, itong 2025. Kaya sino ulit ang naniniwala na magkakaresulta sila ngayon ng 2025? Kaya actually po, habang itong topic ko pinag-isipan ko, sabi ko, paano ko ma-i-relate ko sa inyo na I've been into network marketing for more than 21 years. 21 years na po. Sino po mga 20 years old pa ba? Pwede po pakitaas po ng kamay? Okay. Kung 20 years old ka po pababa, ibig sabihin, hindi ka pa pinapanganak ng networking na po ako. Ang point pa lang po, pwede po yung excitement nyo magtuloy-tuloy even matagal ka na sa isang industriya. Even matagal ka na sa isang company, pwede po ang excitement nyo magtuloy-tuloy. Yun pong i-discuss ko po sa inyo. Second, paano natin pwedeng i-reprogram ang utak natin from loser mentality, from victim mentality into winner's mentality, pwede po natin ma-adjust yun. At paano natin makukuha lahat ng pangarap natin? Kasi I'm sure lahat naman tao nangangarap yumaman. Tama hindi? Pero bakit hindi lahat ng tao yumaman? Ibig sabihin, may explanation eh. Dumating lang tayo minsan sa point na nasanay tayo na hindi natin iniintindi mga bagay-bagay. Nasanay tayo na lahat ng paniniwala binibigay lang sa atin. And we don't even question it. Dumating ka ba sa point na nagtatanong ka bakit may taong kumikitang million a month, may taong kumikitang million a day, may taong kumikitang 20 mil, 30 mil, 50 mil isang buwan? No, ang bottom line, lahat tayo is tao. Kung sino ginangangaan nyo, na-applies nyo, or mga tinitingnan nyo successful sa iba't ibang field, isa lang naman ang sure ako eh. Tao po sila. May dalawang kamay, may dalawang paa, inaantok, natutulog, kumakain, umiiyak, nahihirapan. It's the same with us. But the question is, bakit may mga taong successful? Bakit may mga taong hindi? Yun ang pag-uusapan natin right now kasi I'm sure after po mismo ng event na to, hindi ka na magiging katulad mo kung sino ka before. Kaya lagi-lagi kong sinasabi, yung Happy New Year. Ibig sabihin, ang Happy New Year ko is bagong ikaw. Dapat napapalitan mo sino ba ikaw na luma. Kaya ready na po ba kayo? Hindi ko marinig eh. Ready na po ba kayo? Okay. Now, may tinatawag po tayong mirror principle. I-try nyo na lang i-visualize nyo na nasa harapan nyo ang salamin. Pag nasa harapan nyo salamin, anong nakikita nyo? Okay, makikita mo ang reflection mo sa salamin na yun. Now, question, kung gusto mong baguhin ang reflection mo, yung reflection mo ba babaguhin mo? Sino babaguhin mo? Yung image mo, ikaw yun. Kung may dumi, yung nakikita mo sa salamin, yung reflection mo may dumi, pupunasan mo ba yung salamin para matanggal yung dumi? Ano ba? Sino ang pupunasan mo? Yung image. Now, para mas makarelate po tayong lahat, ang reflection, yan po ang pinatawag na life natin. Ito yung ang actual na buhay natin sa ngayon. Now, if you want, kung ano ang life, reflection natin ng life, ang image naman natin is our mind. Therefore, you need to understand what is happening to you right now is a result ng utak po natin. Tandaan nyo, maraming mundo sa loob ng mundo. Nasa mundo tayo. Pakwentuhin mo ang bulag. Anong sasabihin? Ang nakikita ko, madilim. Pakwentuhin mo ang colorblind. Anong sasabihin nila? Ang nakikita ko, medyo grayish na medyo black-black. Pakwentuhin mo ang may color, ang mata or normal ang mata. Anong sasabihin? Makulay ang mundo. Ano? Sino sa kanilang tatlong nagsasabi na totoo? Nasa iisang mundo, iba-iba nakita nila. Hindi pa lang yun. Anong nakikita ng duli? Doble. Now, ano ang point ko? May mga tao na nagsasabi mahirap yumaman sa Pilipinas. May mga foreigner na pumupunta sa Pilipinas kasi maraming opportunity. Maraming Pilipino pumupunta ng ibang bansa kasi nandun daw ang opportunity. Ang tanong, nasaan ba talaga yan ang opportunity niyan? Nasa ibang bansa ba talaga or nasa isip lang
Ulitin ko, gusto niyo pong yumaman ngayong taon na to? Ano dapat ang nasa isip mo? Dapat ang nasa isip niyo po ngayon, mayaman na kayo. Irregardless if you have money or not, irregardless kung marami kang utang, irregardless wala kang grupo, dapat ang nasa isip mo, mayaman ka. Lahat mo ng top earner, ito masisigurado ko, nakarating na po sila, alam nila magiging top earner sila, kahit nung nagsisimula pa lang sila. Kaya, sino po sa kwartong to ang nakikita nyo na nandito po kayo nagsasalita pagdating ng oras? Mas kinikilabutan ka, mas naniniwala ka, mas madali po siyang mangyari. Kasi ang reaction ko ng iba, nakita ko eh. Yung iba, digil na digil, yung iba excited, yung iba, parang hindi naman mangyayari yan. Now, again, it is your decision. Reflection natin kung ano ang nangyayari sa atin right now, it is the results ng utak natin. Ang tanong, kayo po ba ang nagpo-control ng utak nyo? Sure po ba kayo? Pwede kang ngumiti kahit ang dami mong problema. Tama po ba? O, subukan mo ngumiti. Sino nagpo-control? Tayo. Iniwanan ka ng relasyon mo o ngumiti ka. Nireject ka ng prospect mo, ngumiti ka. Di ba tayo ang gumagawa? Tayo ang gumagawa ng buhay natin, and always remember this, kung anong itatapon nyo, yun ang ibabalik sa inyo. Kaya magtapon ka ng positive, anong babalik? Magtapon ka ng negative, anong babalik? Nagigets po natin, hindi po importante kung ano ang nangyayari sa inyo. Ang importante, ano ang reaction nyo sa nangyayari sa inyo. Pwede kang matuto, pwede kang umiyak, pwede kang magdrama, pwede hindi. Nasa sa inyo yun. Ito is isisingit ko lang po ito. Alam niyo po ba na hindi niyo dapat kinikwento ang problema niyo sa ibang tao? Bakit? Unang-una, hindi ka pwedeng magkwento ng mga problema mo sa mahal mo sa buhay kasi ang advice niya laging magiging bias at favorable sa iyo. Pangalawa, ang problema, sinusolusyonan, hindi pinag-uusapan. Tama eh. Magkukwento ka sa kaibigan mo ng problema mo. Anong pakiramdam? Masarap hindi. Masarap kasi naikakwento mo yung problema mo. What if yung kaibigan mo, sobrang galing makinig? Di ba matutuwa ka na? Grabe yung kaibigan ko lang ako kasi pag may problema ako, nakikinig siya sa akin. Now ito ang point mo. Hindi nyo naiisip na minsan, since nasanay ka na lagi ka lang nagkukwento ng problema mo, dumadating sa point na ayaw mo nang solusyonan ang problema mo kasi nag-i-enjoy ka na doon sa sitwasyon na lagi ka lang nagkukwento ng problema nyo. Guys, ang problema madaling solusyonan kung didiretsuhin mo kung ano ang pinaka-concern. Lumalaki ang problema kasi ang nag-usap-usap yung hindi dapat mag-usap. Clear? Tandaan nyo kung anong itatapon nyo. Ikwento nyo yung problema nyo. Kaibigan mo, sikreto ko lang ng problema ko sa'yo, hindi, huwag mong ikwento kahit kanino. Anong sasabihin? Okay, no problem. Pag uwi niya, sino kukwentuhan niya? Yung asawa niya. Alam mo, asawa, ano may problema to, bla 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 bla. Pero huwag mo nang sabihin kahit kanino kasi sa akin ang sinabi. Yung asawa mo may best friend, napapagkakatiwalaan niya rin. Alam mo si ganito may problema, bla 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 bla. Pero huwag mo lang ikwento kahit kanino, okay. Di ba may close din yun? Eh, ang gawawa ikaw, nung nakita ka, ilan sila, ayun may problema yan. Ang pinakamalalang minsan, solve mo na yung problema mo. Yung mga nakwentuhan, yun pa rin ang iniisip ng problema mo. Clear po ba? Kaya bang within this year, kung may problema tayo, solusyonan na lang natin, huwag nyo nang ikwento kani-kanino. Maawa naman kayo sa kwentuhan nyo na walang kamalay-malay. Kasi di ba pag may problema ka, ikwento mo dun sa pinentuhan mo, pati siya medyo bibigat din pakiramdam niya. Eh, anong kasalanan ng tao? Kaya sa akin, try nyo lang po, few months, kung kaya nyo whole year of 2025, pag may problema, anong gagawin? Anong gagawin? Sa inyo din po, pag may naliligaw kayo mga downline or kakilala na biglang magkukwento, teka
May karapatan tayo, pwedeng tulungan mo, sige, ito gawin natin itong solusyon. Pero huwag niyo na pong pabiluhin ang kakwentuhin. Kasi ako honestly, pag may mga nagkukwento sa akin na umiiyak, parang, I think 3 days ago, may kausap ako. Intro pala, kasi nagka-problema sila ng grupo niya, tapos nagkukwento sa akin, umiiyak na. Alam niya, mga ganun na. Sabi ko, teka lang, diretso na lang tayo sa topic. Huwag ka nang umiyak kasi hindi ako maaapektuhan yan. Pag-usapan natin anong solusyon, tingnan natin kung paano. Doon na tayo. Tumitigil 100% yung iyak. Kaya minsan ang isang tao, lalong bumubuelo tuloy kasi pinapakinggan din natin ang sobra-sobra. Yes, I do understand na minsan kailangan natin intindihin. Pero ang dulo, iisa lang naman eh. After umiyak, anong sunod? Susolusyonan din naman yung sitwasyon. Eh bakit ito papatagal kung pwede? Idiretso na. Clear po ba? Ngayon, kung gusto nyo ang buhay nyo ngayon magbago, dapat nakokontrol na natin ang utak natin. Gusto nyo yumaman? Gusto nyo magkaroon ng kotse? Now, ano dapat lahat nasa isip nyo? Kung gusto nyo magkaroon ng kotse, meron na po ba kayong lisensya? Marunong na po ba kayo mag-drive? Di ba, i-clear mo, may garahe ka na sa bahay mo. Naiintindihan niyo po, yung gusto nyo mas clear, mas madali po siyang ibigay. Pag sobra po kayong magulo, maraming taong magulo. Gustong yumaman, pero ang ginagawa ano? Yung opposite para kayo yumaman, tamad. In short, kung gagawin niyo at susundin niyo lahat na magiging alay kayo, it will be very easy yung manifestation po ng gusto niyo. Ngayon, paano ba gumagana ang utak natin? Number 1, may tinatawag tayong 3D or conscious mind. Ang conscious mind, ito po ang nangyayari natin sa physical realm. Ito po yung 3D natin or tinatawag na conscious mind. Ang conscious mind, ito yung nagpakontrol sa subconscious. Ang subconscious natin, ito yung mga core beliefs. Kung ano ang paniniwala natin, malaki po ang factor ng naging religion natin, naging school natin, naging parents po natin, naging country kung nasaan po tayo. Now, in short, ang subconscious, para mas maintindihan niyo po, ito yung hindi ka na po nag-e-effort. Marami pong lalaki, lasing na lasing, hindi na makalakad ng maayos. Pag nag-drive, nakaka-uwi ng maayos, na ipapart ng maayos ang kotse. An explanation, that is subconscious. May mga babae po bang marunong mag-makeup habang naglalakad? Nag-makeup habang naglalakad? That is subconscious na po. Kasi maraming beses mo na siyang ginagawa. In short, para mas maintindihan po ninyo, ang subconscious, ito yung matagal mo nang nagiging ugali. Ito ang nagiging resulta ng buhay natin right now. Now, meron hindi 40 at meron tinatawag na source. Itong source na to, lahat ng gusto natin nandito. Gusto nyo yumaman? Nandiyan sa source. Gusto nyo maging mahirap? Nandiyan sa source. Lahat ng need natin nandyan. The question is, paano natin makukuha yung pangarap natin na makarating po dito sa mundo natin sa conscious mind? Okay, bibigyan kayo ng example. Gusto nyo yumaman. Dito sa network, sino gusto maging top earner dito sa company to? Kung gusto nyo maging top earner, tanong, pag nandun ka sa source, ano dapat lagi mong mga pinipili? Pwede, kadalasan sa atin ngayon gusto mong yumaman. Okay, pinili ko gusto kong yumaman. Pag uwi mo mamaya, ganun pa rin ba nagiging decision nyo? Pag nare-reject kayo, gusto nyo pa rin bang yumaman? Pag nagkakagulo-gulo na yung hub mo, gusto mo pa rin yumaman? In short, ito yung tinatawag na self-talk mo sa sarili mo. Ano ang lagi mong pipiliin dun sa gusto mo? Kasi, ibibigay naman, di ba sabi, ask and you shall receive. Anything na hiningi natin, ibibigay. Kaya lang, bakit ang nangyayari, yung hindi natin gusto? Kasi, pwedeng sinabi mo yung gusto mo isang beses, pero sinabi mo ng 10 beses yung hindi mo gusto. Sa mga babae, tip ko po sa inyo, huwag mong sabihin sa partner mo yung ayaw mangyari. Kasi kung pipilit mo, pilit na sasabihin yan, pwedeng isang araw, yan ang mangyayari. Yan nga dapat, naniniwala po ba kayo na yayaman kayo dito? What if wala kang grupo at mag-isa ka, naniniwala ka pa rin? What if dating marami kang grupo, ngayon wala ka ng grupo, naniniwala
naniniwala kayo sa sarili nyo. Now, you need to be conscious on all the decision na ginagawa po ninyo. Okay, babalikan ko kayo. Sa source, gusto nyo maging top earner. Kung gusto nyo maging top earner, ilan ang bitbit mong kasama ngayon? Pang top earner po ba? Yung sipag mo, pang top earner po ba? Yung the way ka gumalaw, the way ka magsalita, pang top earner po ba? Yun yung pinapoint ko na kung ano ang mangyayari sa 3D nyo, yun yung choices nyo palagi. Kung gusto nyo maging top earner, sino dapat ang pinaka-late matulog sa hub nyo? Sino dapat ang pinakamaagang gumising sa hub nyo? Sino dapat ang may pinakamaraming direct sa hub nyo? In short, dapat ang choice ng pagiging top earner, hindi lang po isang beses. Dapat sa lahat ng aspeto, top earner ka. Nagbabasa ka ng libro, nakikinig ka sa apply mo. Pag sinabihan ka ng apply mo, magdala ng 10, ilan ang dadali mo? Magre-reklamo ka, apply pa 10, 20 ako. Karamihan, anong desisyon? O ito 10, anong reaction? Apply pa 10, isa lang. Dalawa lang. Ano, pang top earner po ba yan? Maaasahan po ba namin na dapat this year, kung pang top earner ang goal mo, dapat galaw mo, salita mo, sipag mo ba? Clear po ba? Ngayon, etong conscious mind, etong core belief, mangyayari lang naman to, repetition. Kung dati nasabihan ka lagi na hindi ka magaling, hindi mo yan kaya, pwede bang sabihin mo sa sarili mo, ulit-ulit kaya mo yan? Magaling ka? Magiging top earner ka? Masarap po ba sabihan ng magaganda sarili natin? Eh bakit mas madalas natin pinapanood yung mga hindi magaganda? Ba't binabasa natin yung mga bagay na magpapalungkot sa atin? Ba't pumupunta tayo sa mga kaibigan at kakilala natin na nananaw tayo? You have the right na magkaroon ng boundaries sa gusto mo mangyari sa inyo. Kung may mga tao na hindi nakakatulong sa iyo at hindi nakaka-inspire sa iyo, I think wala namang masama kung iwasan niyo muna sila. Etong 2025, isang taon na. Isang taon na pare-pareho tayo ng isip, isang taon na pare-pareho tayo ng sipag, isang taon tingnan natin kung ano ang mangyayari. A-Global started, iilan lang po kami. Nagsiseminar po sa office tuwing alas 7 ng gabi lang ang seminar, alas 7 lang, mga 20-30 lang ang tao kasi kukonti. Pero nakita nyo kung gaano tayo kalaki. And right now, we are again starting. Kung dati 2006 nag-start po ang A-Global, 2025, lahat ng nandito nagsisimula po tayo sa A-Global Group of Companies. Na-visualize niyo po ba kung isang araw lahat ng nandito, Millionaires Club? Ito pala yung event natin. Tanong kung lahat po, Millionaires Club, ilan dito ang downline mo? Ilan dito ang kasama mo? Again, kayo po ang nag-visualize na gusto po mangyari sa inyo. Lahat po ng nangyayari sa atin, i-focus na ko. Dumating ka sa point na years before, pinapangarap mo lang mangyari ito sa'yo. Pinapangarap mo magkaroon ng opportunity, pinapangarap mo na magkaroon ng grupo, pinapangarap magkaroon ng kotse, and nangyari na po ito ngayon. Kung lahat ng gusto natin dati, nangyayari din pala, bakit hindi pa bonggahan natin yung papangarapin natin ngayong 2025 na to? Sino po ang naniniwala na ang breakthrough nila 2021? Para sa akin, ang mundo napakadali. Madaling intindihin. Tayo lang naman ang magulo. Kasi yung gusto mo, iba sa ginagawa mo. Kaya subukan mo yung gusto mo, yun ang ginagawa mo, mas madali. Ang mundo naging magulo parang babae. Ang babae, hindi sasabihin kung ano ang gusto nila. Mrs., pwede po ba akong lumabas? Sige, bahala. Nung lumabas na dali,
Clear? Magulo ang babae. Yung kilay, tinatanggal. Tapos drawingan ng kilay. Di ba magulo? Pero tingnan yung magulong tao. Ito yung gusto mo, ito ginagawa mo. Kung gusto nyo maging successful sa industriya ito, makinig ka lang at sumunod ka sa outline mo na naging successful na sa industriya ito. Mas gusto kasi natin makinig sa mga comfort tayo rather than sa makinig ka sa matututo ka. I know, hindi ko magandang pain kasi we are trained na iwasan ang pain. Pero tandaan mo ang pain pag hinarap mo ng paulit-ulit, natututo ka at hindi na mo'y nararamdaman. Sabi nga nila, para sa network sa Armeling Pain, dapat maging Batman po tayo. Anong ibig sabihin ng Batman? Bato, manhid. Wala pong masamang i-reject ka kasi lahat ng tao naging successful na reject sila. Kung tama po ang pagkakaalala ko, I think hindi ko sure kung si Elvis Presley or may isa pang artist, gumawa siya ng mga more than 80, I think mga 400 songs. Ang pinakapumutok, mga 20-30 songs. Hindi ba si Elvis yun? Sabi ko nga. O, basta ang point ko, may mga artist, may isang painter na ang dami niyang ginawa, ilan lang naging sikat. Ang competition nila, lahat ng tao na naging sobrang successful na idol nila, halos 5% lang naman ang accuracy na nagiging maganda sa kinalalabasan ng mga ginagawa nila. In short, you need to fail so many times para ka maging successful. Lahat po ng hinahangaan yung tao nandito sa kwartong ito, dito sa event na to, napakarami po nilang rejection. Kaya in short, kung gusto mo maging successful dito, dapat napakarami mo. Pero ibig sabihin lang po na dapat marami kayong kinakausap. Hindi po ba? Kasi sa amin po, present pa tayo, hanap ka ng iba. May mga tao kang pre-presentan ngayon, ayaw ngayon, pwedeng next year sa kasasali, pwedeng next year sa kasasali. Clear? Ngayon, paano natin marareprogram sarili po natin? May tinatawag tayong own programming. Ito kung sino ka po ngayon. Paano ka mag-react, paano ka magsalita, paano ka mag-isip, that is our own program. Ngayon, para mabago mo to, ipapaintindi ko po sa inyo na meron tayong tinatawag na dalawa, may old, may new. Sino dito ang mga bagong member pa lang, na member pa lang last year? Pansin ninyo, I'm sure na-encounter nyo to. Na-recruit nyo, nag-join. Nangarap yung maman, apply, thank you. Yayaman na ako, gusto ko kong gawin ang business na to. Nung nag-join, at nangarap yung maman, may mga nangyaring hindi maganda. Natanggal sa trabaho. Biglang nagka-problema yung pamilya nila. Biglang nagkaroon ng mga bayarin o yung mga dating hindi naniningil sa kanila. Nakaka-relate? Now, yung whole program mo, pang mahirap. Gusto mo ngayon yumaman. Nung nangarap ka yumaman, bakit dumadami yung problema? Napakasimple. Dumadami ang problema mo kasi tinutulungan ka para dun sa next level up mo na gusto mong yumaman. Kaya kung mayroon kayong mga bayarin, hindi mo dapat yan iniiwasan. Dapat hinaharap mo nyo yan. Kasi yan ang level up nyo. Di ba pansin ninyo, marami ako na-encounter ito na apply. Gusto kong kumita ng malaki. Nung gusto niya kumita ng malaki, biglang yung pinagkukunan niya ng income na wala. Meron ng isang ito naman, grupo niya. Apply, naubos grupo ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, pare, i-clear ko lang di ba gusto mo lumakilala ng grupo mo? Sabi niya, yes, apply. Hindi mo ba naisip na kaya gusto mo lumaki ang grupo mo? Kaya tinanggal yung grupo mo kasi papalitan niya ng grupo mo gusto mo na mas malaki. Isa mo na apply. Nag-message sa akin, apply. Bakit naman ganito? Yung kotse ko na bahang-baha. Sabi ko, pare, di ba naalala mo? Last month, ang pinag-usapan natin, gusto mo magbago ng kotse. Sabi niya, oo, ayan, tinulungan ka na magbago, tinanggal na yung luma. Hindi kasi natin na-appreciate
yung process. Gusto natin na magkaroon ng pagbabago. Paano magkakaroon ng pagbabago kung hindi tatanggalin ang luma? Kaya expect sa gusto po na kumita ngayong 2025. Expect maraming mangyayari sa inyo na malamang hindi nyo gusto. Kasi, para maintindihan natin, ang old program at new program, nag-aawa yan. Ito lagi magtanong. Utak natin, may good wolf at may bad wolf. Pag nag-aawa yung dalawa, sino ang mananalo? Sino? Ang mananalo, yung lagi yung pinapakain. Okay, dito tayo. Poor mindset, rich mindset. Nag-aawa yun sa utak. Si poor mindset nasa utak mo. Gusto mo lang lumangan, gusto mo lang magbago yung buhay mo, kaya ka nag-join eh. Nag-join ka, nag-present ka, nakikinig ka ng training. Kaya lang, habang nare-reject ka ng nare-reject, magsasalita si poor mindset. Anong sasabihin ni poor mindset? Sabi ko na, hindi mo yan kaya. Tumigil ka na dyan sa ginagawa mo. Maraming sumali na walang nangyari, magiging katulad ka rin nila. Since mas malakas ang samahan nyo ng poor mindset, mas naririnig mo siya. Pero pwedeng lumaban si rich mindset. Magsasalita ka niya. Kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Ituloy mo. Maliit pa lang ang boses niya kasi ngayon mo pa lang siya nakikilala. Ngayon, sino ang mananalo sa dalawa? Si poor mindset o si rich mindset? Kung sino ang lagi mong pinapakinggan. Paano mo papakinggan yung rich mindset? Pag nadadown ka, nalolow moral ka, kanino ka dapat pupunta? Kay apply kay coach. Kaya lang ang old program natin, gagana. Kanino mas masarap pumunta pag nadadown ka? Doon din sa nadadown. Pag pinagalitan ka ng apply mo, kanino ka lalapit? Doon din sa may mga galit sa apply mo. Tama ko ba? Magkakapit kasi yun ang kilala kong program. Doon ako doon ang lalapit sa bagsak din. Pag gusto mo nang mag-quit, biglang lumilitaw isa-isa yung mga kilala mong nag-quit na. Tama mali? Lumilitaw yan, nandiyan yan. Yung parang gaano katalinaw ang utak natin. Pag wala kang pera, maaalala mo yung mga tanong-tanong mong coin sa tabi-tabi ng bahay. Ganon kaganda ang brain natin. Makikita niya yung gusto mong makita. Kaya kung gusto niyo maging successful, you need to control your brain na ang tingnan niyo yung mga makakatulong sa inyo para maging successful. Clear po ba? Kaya po ba na ngayon, ang pipiliin natin muna palagi is ang rich mindset. Aaten ng training. Anong problema pag ganitong training? Wala? Wala pang bayad ng ticket, wala pang masahe. Okay. May sitwasyon ka, wala kang pang bayad ng ticket. Dalawa ang pwede mong piliin. Number 1, poor mindset. Anong poor mindset? I-up, wala akong pera eh. I-up, ang daming gastusin eh. I-up, hindi pa nga ako bayad sa hub. Poor mindset. Ano ang rich mindset? Paano ba ako magkakapera? Pwede ako magbenta ng produkto, pwede kong gawin ko para magkapera ako. Ano ang series of chain reaction? Piliin mo, doon tayo muna sa poor mindset, piliin mo wala akong pera. Masasanay ka po ng gano'n. Sa lahat ng sitwasyon, ano lagi mong sasabihin? Wala kasi pera eh. Mahirap kasi eh. Alam mo, meron na akong na-encounter downline kung gaano kagaling. May training, sabi ko attend ka. Sabi niya, apply, hindi pa dumarating yung encashment. Sinisisi pa yung encashment. Eh ako pa naman, pag ako tinanong, nararamdaman ko minsan yung kausap ko kung nagsasabi ng totoo o hindi eh. Kasi syempre may mga series of yan, transaction na kanina eh. Sabi ko pa rin, patingin nga, kailan mo siya in-encash? Kailan mo siya in-encash? Pag hindi na lang pala tanongin pala yan. Ang pinakamalapit na reply, apply, i-include ko pala po pala. Sabi ko, sarap mo yung na-include. Nag-aantay ka ng encashment, hindi mo pa nag-include. Ang lupit mo naman. Pero salapat ka lang sa yung Nawala ang point ko.
You need to choose every single moment ng buhay nyo ang rich mindset. Ako, pwede po bang konti lang? Gusto kong palakpakan ko yung mga taga-technocrat dito. Nag-begin bias ko. Kasi sabi ko lang naman sa kanila, yung pahingi ng support kasi magtutok ako dito sa Manila. Ang expected ko, magpapa-attend lang sila ng mga taga-Manila. And ang dami kong nakita ko na sumakay ko ng eroplano na magpapalikan, umattend lang po dito at uuwi din po bukas. And that's commitment. Paano mag-isip? Ang poor mindset, sayang ng pamasahe, sayang ng gastos. Paano mag-isip ang rich mindset? Kailangan ko kumita ng mas malaki para sa susunod, mas nakakapunta ako sa mga lugar na gusto kong puntahan. Kasi paano tayo yayaman kung ang isip nyo, takot kayo sa gastusin? Kay Upline Carlo ko narinig, ang motivation ni Upline Carlo, gastusin. Dapat lagi kang may binabayaran para lalo kung nagsusumikaw. Kaya sa mga tumatakas sa bayarin, alam mo na, anong mindset mo? Or ano magiging results mo? Yan ang magiging buhay mo. Clear po ba tayo? Ang mga nagpapalibre palagi, puro orange. Bakit ka nagpapalibre? Kasi walang darating na pera eh. Kaya imbis yung mga mag-join sa'yo, parating na naka-cancel. Huwag nang mag-join kasi ayaw naman na magbayad kasi yan libre. Libre na lang siya, pero walang darating na pera. May isa akong downline apply. Ang daming grupo sa ulo. After ilang buwan, nag-quit yung mga grupo niya. Nagre-reklamo na. Apply, grabe, wala na akong grupo. Sabi ko, ang gulo, hindi ba last month nagre-reklamo ka na marami kang grupo? O binigay sa'yo, tinanggal, di wala ka ng grupo, di wala ka ng reklamo. Alam nyo, walang makikitang tama ang taong naghahanap ng mali. At walang magiging mali sa taong naghahanap na. At lahat ng top earners, saan sila lagi nakatingin? Sana po may natutunan po kayo sa mga decision making na gagawin po ninyo. Totoo lang, ulitin ko, madaling yumaman, magulo lang tayo. Ginagawa natin yung mga bagay na hindi tayo yayaman, minsan na dapat ang gawin natin yung mga bagay na magpapayaman sa atin. Now, ito lang po, napakasimpleng formula ko sa mga handle ko. Kung mga nakakatuwa din kasi once na hinahandlean ko, ito lang ang dinidiscuss ko sa kanila, napakadali. And automatic po talaga kumikita sila ng sobrang laki in a very short span of time. Kaya tanong, gusto nyo po bang kumita ng sobrang laki ngayong 2025? Number 1, hindi po ito grupo ni Lance, ha? Okay, go for VIP account. Pinakasimple, i-maximize nyo, makakaranas kayo ng multiple hits, ang tawag ko sa multiple hits, natural high. Hakbo ng buhay ng networker ang 3 bangga, 4 na bangga. Kung hindi nyo po naiintindihan ang pinagsasabi ko, tanongin nyo na lang po mamaya ang apply nyo. Sa mga nakakalik ng 3 bangga, 4 na bangga, di ba mas effective pa siya sa coffee? Subukan mo, antok na antok ka na. Gusto mo nang matulog, iti-text ka nung downline mo may 3 bangga. Apply, meron po tayo potential maging pay-in, multiple accounts to. Pansinin mo, nawawala yung antok mo. Tama po ba? Kami natin ng offline days, umiikli ang kalsada eh. Apply, okay lang ba? May multiple account, isang buong grupo. Kaya lang mga 4 na oras yung biyahe papunta. Ano sasabihin ng apply? Hindi, okay lang. Malaki lang yan. Natural high po tawag doon. Kaya dapat iintindihan po natin na napaka-importante ng ganyan. Kasi ang pagiging successful po, hindi naman po siya sprint. Marathon po ito. Patagalan na tuloy-tuloy yung ginagawa. Kaya nga importante dito dapat, yung way of life mo remember, anong sinabing way of life? Hindi yung, ngayong araw ko mag-dinnerward ako, bukas hindi ako mag-dinnerward. Hindi pwedeng gano'n. Pag may nakatabi ka, pwede mong invite mo na ako humihinga yan. Kasi alam nga naman parang
empleyado, may nakita kang potential na mag-join. Tapos sabi mo, re-recruiting ko ba ito? Ay, hindi ako naka-schedule mag-recruit kayo. Siguro susunod na lang. Bantayan Hindi mo, ko kami, puso kada mo mga ang katabi namin, basta humihinga, nire-recruit po namin yan. Kaya dapat sa inyo, ganun lang din po maging way of life. Sunod, ito po ang sekreto ko. Bakit for more than 21 years hanggang ngayon, parang po akong bagong member. Number 1, bakit ang kotse ginagasolinahan? Para Bakit yung kotse? tumakbo na tumakbo at magagamit nyo. Bakit yung kotse Ano? gasolinahan? Bakit hindi natin ginagasolinahan ang sarili natin? Ang katawan natin para din ang kotse. Ito yung ginagamit natin para magtrabaho. Ang ano ang gasolina natin? Simple lang. Gasolina natin, bumili ka ng sapatos. Ano pakiramdam? Pag bumili ka ng shoes, excited ka mga 2 weeks. After 2 weeks, dinigline yung excitement mo, mawawala. Ano dapat mong gawin pag nawawala? Bili ka naman ng damit. Pag bumili ka ng bagong damit, anong pakiramdam pag umarap ka sa prospect? Ang taas na naman ang energy mo. After ilang linggo, bababa. Bili ka ulit. Ano ka pwede mong bilhin? Bumili ka ng lipstick, ng pabango, ng gaming chair, wallpaper mo sa kapto, palitan mo, yung rep mo, lagyan mo rin naman ng laman. Di ba masarap din yan sa rep ng puno? Sa may mga hub dito, hindi ko lagayan ng sapatos ang rep. Clear? At ang rep po, sinasaksak po yan, hindi po ginagawang aparador. Again, pag ang rep po hindi po sinasaksak kasi nagtitipid ka sa kliyente, poor mindset o rich mindset. Ang rep dapat puno ang laman. Clear po ba tayo? In short, pwede po natin i-alter ang excitement po natin. Ang akala kasi natin, ang happiness natin, ang control is external. Rep ko kayo. Kailan ka excited? Pag marami kang pera. Kailan ka excited? Pag marami kang pain. Kailan ka excited? Pag marami kang grupo. Hindi ka ba pwedeng maging excited kahit nagsisimula ka pa lang? Hindi ka ba pwedeng maging excited kahit wala kang pang grupo? Kasi sabi nga nila dapat makarating ka na dun sa pangarap mo. Alam niyo kung bang yayaman kayo? Kung yayaman kayo, ano dapat ang buhay niyo araw-araw? Excited ka hindi? In short, kami po, mga applies, so yun pong ginagawa namin, lagi po kami may upgrade. Lagi may pinipiling bago, lagi may ina-experience na bago. Kasi pag nakakaranas ka ng ganun, lagi kang excited. Clear po ba tayo? Kaya po ba na everyday magiging excited na tayo lahat? Okay, malapit na po ako matapos. Ito po sunod. Attend all the events of our company and your group. Ang totoong training, hindi lang po itong kick-off. Alam niyo po ba ang totoong training? Yung gumawa ka ng paraan magkapera para may pangbahay ka umatin dito. Training na po yun, ang achievement nyo lang po yun. Kasi ako dati, ayaw ko nga mag-umatin ng training na magbabayad eh. Imagine mo na mag-aaral po ako. Hindi po ako excited masyado mag-aaral. Nung nag-networking atin, pag sinabing seminar, di ba aaral? Tapos magbabayad ka pa. Pero nung unti-unting naintindihan ko, lahat pala ng a-attendan nyo ng mga training, ito po pala ang bibigay sa inyo ng milyon-milyon na kikipain. Kaya, attendan po lahat ng training, period. Pag walang pera, anong gagawin? Anong gagawin? Mangutang. Sinong gagawa ng paraan? Akin mo ikaw. Habang mas mabilis kang maniwala na wala kang ibang aasahan kung hindi sarili mo, mas mabilis ang magiging grupo ninyo. Di ba sabi, babalik na rin po yung sinabi ni Spider-Man. Ang sabi ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. Para sa akin to, with great responsibility comes great power. In short, may top earner na ba sa grupo nyo? Pag wala pa, good news, dapat ikaw na yun. Dapat naniniwala ka, darating ang time, sa susunod na event dito, marami ka nang kasama. Clear po ba tayo? Okay, now, dito po ako matatapos. Sundin nyo po yung tatlong sinabi ko. Ano yung number 1 isa? Go for it. VIP account. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3.
ano yun? Teka lang, mali. Mindset. Bossing pabalik. Alam, sobra na. Yun. Dito muna tayo. Ano number 1? Ito, hindi naman po kailangan biglaan. Kung wala naman po kayong buong pera, pwede nyo naman dahan-dahanin. Tuwing meron kang mga dalawang direct, tatlong direct, bagong iikon yung direct mo, at account ka muna, tapos yung lahat ng kitain mo, yun naman yung paroling mo, pwede mo magawa yun. Tama. Kaya mo makapag-multiple accounts kahit dahan-dahan, basta importante, mabuo mo yung VIP accounts. Clear? Sunod, dapat nag-upgrade kayo palagi sa sarili nyo. Nagpapalit ka ng sabon, di ba? Baka ang sabon nyo sa account nyo iisa lang, tapos sabay-sabay pa kayo nag-iiraman, di ba? Palitan mo lahat, dahan-dahan. Support ng mga changes na yan. Iba po pakiramdam mo yan. Clear? Sunod, attend all the events. Kaya ulitin ko lang po para mag-sink in lang po sa atin. Number 1, buhayin ang VIP accounts. Number 2, mag-upgrade na mag-upgrade palagi sa sarili. Once na bumababa ang energy mo, sign na po yan na bumili ka kung ano yung gusto mong bilhin na bagay po sa kinikita po ninyo. Kasi ang tanong sa akin ng iba, kailangan po ba talaga bumili ako na bumili? Eh bakit ang kotse kailangan gasolinahan palagi? Ganon din po katawan natin. And lastly, number 3, umaten sa lahat ng okay. Pag sinunod niyo po yung tatlong sinabi ko, 100% ang magiging success rate niyo ngayong 2025. Tatanungin ko po kayo, gusto ko pong mag-box tayo, mangako tayo pareho-pareho sa sarili natin ngayong taon na ito. Magiging mayaman po ba kayo at magkakaroon ka ng kotse sa 2026? Yes! Hindi kayo nakikinig. 2026 ka ba yayaman? No! 2027 ka ba magkakakotse? No! 2028 ka ba magkakaroon ng bahay? No! Isa lang naman sure ko kung alam mong yayaman ka, kung alam mong magbabago buhay mo, kung alam mo magkakaroon ka ng kotse, bakit pa natin papatagalin kung pwede? Anong taon tayo dapat magkaroon ng resulta? 2025! Anong taon? 2025! Guys, isa ang sipag. Walang namatay na tao na sobrang sipag. Pero isa lang ang alam ko dito sa kumpanya natin. Lahat ng nagsipag